Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo ng step-by-step kung paano gumawa ng unang website gamit ang Hostinger. Alam ko na nakakakaba talaga magsimula ang unang website, lalo na madaming hosting providers at website builders ngayon. Ang hirap talaga mag-decide kung saan ka magsisimula. Huwag kang mag-alala, nandito ako para gabayan ka sa process. Hey guys, ako nga pala si Ashley at today ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng website gamit ang Hostinger. Pag-usapan natin lahat mula sa pagpili ng hosting plan, paggawa ng professional email address, hanggang sa pag-install ng WordPress. Bago tayo magsimula sa demo, alamin muna natin kung ano talaga ang Hostinger. Ang Hostinger ay isang web hosting company na nag-o-offer ng abot-kaya at maaasahang hosting services. It has grown to serve millions of customers worldwide. Nagbibigay ang Hostinger ng iba't ibang hosting options tulad ng shared hosting, cloud hosting, VPS, at managed WordPress hosting. Isa sa mga dahilan kung bakit popular ang Hostinger sa mga beginners ay yung user-friendly nila na interface na tinatawag na hPanel. Madali lang dito i-manage yung website, emails, and domains kahit walang technical na experience. Kaya bago tayo magsimula sa pag-setup ng website mo, kailangan mo munang pumili ng hosting plan na swak sa'yo. Kung gusto mong sumabay, gamitin mo yung exclusive link namin sa description sa baba, makakatipid ka pa dito. Kapag kinlik mo yung link namin sa description, i-click mo lang yung choose deal. Makikita mo na pwede ka makatipid na hanggang 75% gamit yung link namin. May 30-day money back guarantee din lahat ng plans, kaya malaking bonus yan. Okay, so meron silang premium plan, business plan, and cloud startup plan. Ang premium plan ay nagsisimula sa 99 pesos per month para sa 48 months at may dagdag ka pang 3 months free. Sa plan na to, makakagawa ka ng 25 websites, may managed hosting para sa WordPress, 25,000 monthly visits, 25 gigabytes na storage, free pre-built templates, free automatic website migration, weekly backups, unlimited bandwidth, at marami pang iba. Sa totoo lang, para sa karamihan ng beginners, maganda na ang premium web hosting plan bilang simula. Kaya nang sabi ko, may free domain siya at pwede ka mag-host ng maraming websites. Pwede mo naman i-upgrade yung plan mo habang lumalaki yung website mo. Sunod ay ang business plan na nagkakahalaga ng 159 pesos per month para sa 48-month term at may 2 months kang libre. Gamit yung link namin, makakatipid ka ng 71%. Sa plan na to, makakapag-host ka ng 50 websites, mas maraming monthly visits, mas malaking storage, at mas maraming files and directories, at dagdag na mailboxes. Bukod pa doon, may libre kang CDN o Content Delivery Network na tumutulong para bumilis ang loading ng website mo worldwide. Kung nagsisimula ka pa lang, recommended ko magsimula ka sa premium tapos mag-upgrade habang lumalaki yung website mo. Pero kung alam mong kailangan mo na agad ng advanced features tulad ng staging tool o priority support, baka mas bagay sa'yo yung cloud startup plan. Kapag napili mo na yung plan mo, i-click mo yung choose plan. Para mas makatipid ka, ilagay mo yung code na my first website sa checkout para makakuha pa ng dagdag na 10% off. Tapos piliin mo yung billing term. Mas mahaba ang term, mas malaki ang discount mo. Pagtapos nun, continue with the setup by creating your email address and password. Tapos ilagay yung payment details mo. Dadalhin ka na pagkatapos sa hPanel dashboard kung saan pwede mo nang simulan i-setup lahat. Para i-setup yung domain mo, scroll down sa domain section. May dalawang options ka. I-transfer yung domain na pag-aari mo na o kumuha ng bagong domain. I-click yung add new domain, tapos get a new domain at hanapin yung gusto mong domain name. Makikita mo yung mga available options at kapag nakita mo na yung swak sa'yo, i-click mo lang yung buy now. Keep in mind, some plans include a free domain, so you might not have to pay for this. May cool din na feature na pwedeng gumawa ng domain name ideas gamit ang AI. Isulat mo lang yung maikling description tungkol sa project mo, tapos magbibigay ng suggestions ang AI para sa domain names. Sabi nga natin, tumutulong ang mind-body method na magbawas ng timbang kahit walang macro tracking. I-click mo lang yung generate, tapos lalabas yung mga options dito. Kaya sobrang dali lang i-setup. Piliin mo lang yung pangalan na pinakasakto sa'yo. Kung kailangan mo ng tulong sa AI, hanapin mo lang doon, tapusin mo yung process, at malilink na yung domain mo sa hosting account mo. Kapag may custom domain ka, mas professional ang dating ng website mo at mas madali ka ring makakita ng mga visitors online. Okay, next gagawa tayo ng professional email. Punta tayo sa emails, tapos i-click yung start free. Ito, pipiliin mo yung domain, kaya kailangan muna natin gawin yung domain. Piliin mo to, tapos i-click mo yung confirm. Tapos gagawa ka ng mailbox, ilalagay mo yung pangalan mo, at yun na yung magiging email mo sa domain. Gumawa ka ng password, tapos i-click mo yung create. Pagpasok mo dito, makikita mo lahat ng mailboxes mo at mga email aliases na ginawa mo. Kapag tapos na yan, ready ka nang gamitin yung bagong email account mo. Pwede mo siyang ma-access sa Hostinger, webmail, o i-setup sa email clients tulad ng Outlook o Gmail. Para i-setup yung email mo sa Gmail, buksan mo lang yung Gmail, tapos punta ka sa settings, tapos i-click yung see all settings. Pagtapos piliin mo yung accounts and imports tab. Sa send mail section, pwede ka mag-add ng ibang email address. Dito mo ilagay yung pangalan mo at yung bagong email address na ginawa mo. Optional lang talaga to kung gusto mong gamitin yung Gmail mo, pero yan yung ginawa ko at sobrang helpful kasi hindi ko na kailangan ilipat lahat sa ibang email. Pero ulitin ko, optional yan. Okay, ngayon naayos natin yung domain and email address. It's time to install WordPress. Gagawa tayo nito. Babalik tayo sa main menu, punta sa websites, tapos i-click yung add website. At ganito lang kadali, i-click mo lang yung WordPress at automatic na tong mag-i-install. Tapos dito pipili tayo ng pre-built website na pinakabagay sa brand mo. Tulad
tulad ng wellness coaching, you can even test to see what it looks like. I-click lang natin yung use this website tapos nandito na yung ilang plugins na pwede mong idagdag. Depende kung gamit mo yung Omnisend o gusto mo ng WordPress forms o kahit ano pa, kasama rin yung all-in-one SEO. Hindi muna ako maglalagay ng plugin ngayon. Dito mo ilalagay yung domain mo tapos i-click mo yung install WordPress. Okay. Mga ilang sandali lang yan tapos ready na tayo. Skip muna natin yan sa ngayon. Okay, nandito na tayo officially sa site natin. Hindi ako masyadong magpapaalam sa pag-edit kasi marami na kaming video sa channel na pwede mong panoorin. Pero gusto ko lang mabilis kang bigyan ng guide. Tamo naman, nakasetup na lahat tapos pwede na tayong pumasok dito para i-edit at gawing swag sa personal website mo at sa brand mo. Dito naman makikita mo na madaling magdagdag ng headings. Kapag click mo yung plus, dito makikita lahat ang iba't ibang widgets na pwede mong i-drag. Kung gusto mo magdagdag ng image, pwede kang mag-upload. Sobrang daling gamitin and very intuitive. Ito yung iba't ibang blocks, ito naman yung patterns, at ito yung media. Wala pang laman ngayon pero pwede ka rin mag-setup ng forms. Syempre, pwede mong palitan lahat ng fonts, pwede ka rin maglagay ng buttons para sa booking ng appointment. Kaya nga sobrang intuitive at madaling gamitin. Tapos kung gusto mong makita ang preview, i-click mo lang dito. Pwede mo rin tignan kung anong itsura niya sa tablet o sa phone kasi sobrang importante na yun ngayon. Isa sa mga ito ay ang pag-secure ng website mo. Importante talaga ang security para sa kahit anong website at ito ang ilang steps para mapalakas ang security ng site mo. Una, siguraduhin mong updated lagi ang WordPress. Regular mong i-update ang WordPress core, themes, at plugins para maayos agad ang mga vulnerabilities. You also want to make sure you're using strong passwords to ensure all your user accounts have strong, unique passwords. Pwede ka rin mag-install ng security plugin, halimbawa ang WordFence ay dagdag na protection na pwede mong i-install. Pwede mo rin enable ang SSL, nagbibigay ang hostinger ng free SSL certificates, kaya pwede mo nga itong i-activate sa hPanel para ma-encrypt ang data transmission. Gusto ko ring banggitin ang pagbabackup ng website mo. Ang regular na backups ay protection laban sa pagkawala ng data. Nag-o-offer din ng hostinger ng automated backup sa ilang plans. Para gumawa ng manual backup, punta ka sa hPanel, i-click mo yung files, tapos punta ka sa backups. Dito pwede mong piliin yung file backups, pero tandaan, upgraded feature to. Kaya kung gusto mo ng daily backups, baka kailangan mong mag-upgrade. May mga plugins din tulad ng Updraft Plus na pwedeng mag-automate ng backups at i-store sa cloud services tulad ng Google Drive o Dropbox. Sunod naman ay ang pag-optimize ng performance ng website. Mas mabilis na loading ng website, mas gumaganda ang user experience and SEO rankings. Ito ang ilang tips. Una, gumamit ng caching plugin. Mga plugins tulad ng WordPress, Supercache o W3 Total Cache ang nag-install ng static versions ng mga pages mo. I-optimize din ang mga images, i-compress ang mga images gamit ang tools tulad ng Smush o Short Pixel. Tapos, i-minimize ang paggamit ng plugins. Gamitin lang yung mga kailangan para bumaba ang load times. Pumili rin ng lightweight na theme. Yung mga themes na optimize para sa bilis. Ngayon, alam mo na kung paano simulan ng website mo from scratch. Gusto ko lang sabihin na isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit gusto ko ang Hostinger, lalo na para sa mga beginners, ay yung value na makukuha mo sa price nito. Murang hosting plans, pero kasama pa rin yung mga features na kadalasan mas mahal elsewhere. At tulad ng nakita mo, sobrang intuitive ng hPanel dashboard kahit first time mo palang gumawa ng site. I personally just like how they make the setup process super easy. You don't need to be a tech savvy. Mula sa pag-install ng WordPress hanggang sa pag-setup ng email, malinaw ang process and smooth ang takbo nito. Tsaka sobrang responsive ng customer support nila kung may ma-encounter kang problem. Kung nagsisimula ka pa lang at gusto mo ng powerful pero abot kayang option, mahirap talagang talunin ng Hostinger. Siguraduhin mong gamitin yung link namin sa description sa baba at ilagay ang code na My First Website sa checkout para makakuha ka ng additional na 10% off. And again, setting up your website doesn't have to be complicated. With Hostinger's user-friendly interface and WordPress's flexibility, mabilis ka makakagawa ng professional na website na ready nang gamitin agad. Tandaan ang mga pangunahing steps ay pumili ng tamang hosting plan, kunin ng free domain mo, gumawa ng professional email address, install and customize ang WordPress, tapos i-secure and i-optimize ang website mo. Dito na nagtatapos ang video na to. Ang channel na to ay para tulungan kang buuin at palaguin ang online presence mo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at mag-iwan ng mga comments o tanong sa baba. We'd absolutely love to hear from you. Maraming salamat sa panonood and kita-kits sa susunod na video.